Praise God. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Kumusta po tayo? Kumusta po kayo? I hope na tayo pong lahat ay okay. Bagamat tumataas ang bilihin, especially mas mataas ngayon ang gasolina, pero kahit ganun pa man, mas mataas pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, kailangan lang po natin patuloy na tayo po ay manatili sa presensya po ng ating Diyos, manatili sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Jesus. Ayun po, and kagaya po na na-share ni Ate Pebby po kanina, yesterday po, Friday, nag-visit po kami sa Batangas. Kadahilanan po, meron kaming tiyuhin po na nagpaalam din. Siya po ay 77 o 76 and 8 taon na nakipaglaban, o more than 8 years pala, na nakipaglaban po sa dialysis. And last Wednesday, ayun, di na po niya kinaya, sumabog na yung dugo habang sinasalinad po. But anyway po, still, mabuti po ang Diyos. Patuloy po na tapat at dakila ang ating Panginoon sa kabila po ng gantong tagpo ng ating buhay. Patunay lamang po na totoo ang paalala po ng Panginoon. Totoo po ang sinabi ng ating Diyos sa Kanya pong mga salita. There's a time for everything. Amen? And there is a time, mayroon pong panahon ng pagsusulit na tayo pong lahat, darating ang panahon na tayo po ay haharap at magsusulit sa ating Panginoon. Amen? So hindi natin pwedeng pigilan ang kamatayan. But it is a reminder sa atin na habang tayo po ay nabubuhay, let's enjoy yung buhay na binigay po sa atin ng Panginoon. At habang tayo po ay nabubuhay, let us serve the living God. Amen? Bigay na po natin yung lahat. Ibigay na po natin yung lahat sa Panginoon habang tayo pa ay malakas, habang tayo ay may hininga, habang tayo ay may kakayanan pa, habang tayo ay may paningin pa, habang tayo ay mayroong pang kalayaan na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Let us give our best to the living God. Amen? Huwag po nating sayangin ang buhay. Life is too short. Amen? Huwag tayong mabuhay sa galit. Huwag tayong mabuhay sa tampo, sama ng loob. Let's enjoy life. Amen? And ang buhay naman po ay unpredictable. Hindi natin alam kung kailan. But ito lang po ang sigurado ako. Pag tayo po ay nasa piling ng Diyos, if we are in the presence of God, merong assurance sa Panginoon. Amen? There is assurance in Jesus. Amen? Ang susi o ang solusyon, dapat tayo po ay na kay Kristo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Bilang pagtatapos po sa ating pong serye, and last po na message natin today, from assuming to anointed. And this is the mark of believer, na dapat tayo bilang anak ng Diyos, we need to understand na dapat maintindihan po natin yung bagay na pinaka-importante sa buhay po natin. Hindi po pwedeng okay lang. Hindi po pwedeng nagsisimba naman ako. I attend services. I attend worship. I attend Bible study. Pastor, matagal na po ako sa church. For how many years I'm attending church? And even my parents, they're already Christian. But we need to understand, from assuming to anointed, maganda po maintindihan natin, ano po ba yung mark being anointed believers? Tingnan po natin, in chapter 4, verse 13 ng Acts, ito po yung ating passage sa pag-uusapan. Ang sabi po sa NIV, when they saw the courage of Peter and John, they realized that they were, ano pong sabi dyan, unschooled. Ordinary people, ordinary man, they was astonished and they took notes that this man had been with Jesus. This passage po, ito pong passage na to ay kung saan dinakip, dinampot, hinuli po sina Peter and John. Iniharap po sila doon sa mga great leaders. Because in chapter 3,
sila po ay nag-perform ng miracle. Nangaral sila at sila po ay gumawa ng kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. But in chapter 4, verse 1, makikita po natin, sila po ay hinuli at sila po ay iniharap doon sa mga great leader para po sila ay panagutin, pagpaliwanagin sa kanila pong ginawa. Tingnan po natin. The danger of assuming spirituality. Many Christians today look anointed but not. Madami po sa panahon po natin ngayon na lagi po natin makikita, uma-attend naman ako sa church. I've been with Jesus. Naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon. Today, many believers are living in assumption, not in anointing. We need to understand na magkaiba po ito at dapat natin maintindihan na hindi pwedeng lahat po ay assumption. Amen? We assume we're strong. Why? Because we attend the church. Tama po ba? We assume that we are strong because we attend the church. Okay na, nagsimba naman ako kanina. Okay na, nakakinig naman ako ng mensahe. We assume we're spiritual because we know Scripture. Alam natin yung Bible, alam natin from cover to cover, and we assume because we know the Scripture. And also, we assume because we are anointed because we serve. Akala natin, because tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, we assume that we are anointed. But assumption is dangerous. Amen? Assumption is dangerous. Akala natin okay, pero hindi natin alam, hirap na pala. Di ba? Di ba, ano madalas natin na pag tinatanong, kumusta ka, okay lang, kumain ka na ba, busog pa ako. That is normal. But assumption is dangerous. Acts chapter 14, verse 13, something powerful happened. There's something different. Ano po ang nangyari? In this story po, may maganda pong nangyari. When they saw the courage of Peter and John, ano pong nangyari? Sila po ay nagulat. Sila po ay namangha. Sila po ay kumbaga nanggilaslas sila because they were amazed doon sa na-witness po nila. Ano pong sabi dyan? They were not educated people. Peter and John, hindi po sila ganun kalalim sa pag-aaral. According to the scholar, sila po ay hindi po educated people. Second, they were not trained theologians. Hindi po sila gaanong ka-train pagdating sa theology. But ito po nakakamangha. Sabi po ng Bible, but they carried something undeniable. That is the mark of being anointed. Ibig sabihin po, ang sabi po dito, hindi po diploma, hindi po galing, kundi isang bagay. Nakita po ng mga great leader na sila po o silang dalawa, kasama nila ang Panginoong Hesus. And nung kasama po nila ang Panginoong Hesus, they feel and they understand the presence of God. Amen? Kung titignan po natin, this young men or these people, hindi po sila edukadong tao. They were not trained sa theological school o Bible school o seminary. But they carried something undeniable. That is the mark of being anointed. What happened? Verse 13, when they saw the courage of Peter and John, and they realized they were unschooled, ordinary people, ano pong nangyari? They were astonished and took note that their men had been with Jesus. Maraming Kristiyano po ngayon ang nabubuhay sa akala, hindi po sa kapangyarihan ng Diyos. We're not living dapat doon sa akala dahil madami pong namamatay saan? Sa maling akala. Dahil ang pananampalataya po natin ay hindi pwedeng nakabase lang doon sa akala natin. Akala natin because we're attending services, we read the scripture,
we serve the living God, okay na po ang lahat. Let us always remember, the most important thing sa buhay po natin is your relationship sa ating pong Panginoong Jesus. Amen? Attending church is not defined. Matatag na tayo sa pananampalataya. Knowing Scripture is not defined. Napaka-spiritual ng taong ito. Attending services or serve the church is defined na tayo po ay anointed. No. Many people attending church, pero hindi po nila kilala ang Diyos. Amen? Pero today, naniniwala po ako na tayo pong lahat, kilala po natin ang Diyos. Amen? Amen. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Peter and John, before the Sanhedrin po, in chapter 3, they just healed a layman. Religious leader were threatened. Their boldness revealed their anointing. Bakit po? Kasi, kung bakit po sila hinuli, na-threaten po yung mga great leaders, natakot sila. Kaya in chapter 3, mababasa po natin yung ginawa po nila. Peter and John in chapter 4, dinala po sila para iharap sila dun sa mga great leader. And religious leader during the time, they were threatened, natakot sila doon sa ginawa ng taong ito. But because of their boldness sa Panginoon, they revealed their anointing. Amen? This leader were not educated, influenced, and religious. But when they saw Peter and John, something happened differently. This leader were educated. Yung mga tao po during the time, napaka-impluensya po nila. Talaga napaka-religious people. But when they saw Peter and John, there's something shock. Nagkaroon po ng pagbabago sa kanila pong buhay. Bakit? Boldness without training, authority without passion, power without title, they recognize Jesus and them. Because nakita po nila, ito pong si Peter and John, sila po ay sinasamahan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Hindi sila na-impress dun sa kaalaman ng mga taong ito. Na-amaze sila dahil naramdaman nila ang presensya ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Amen? Without the presence of God in our life, everything will be useless. I tell you. Amen? Tandaan po natin, without the presence of God, without the power or empowerment of the Holy Spirit in our lives, everything will be useless in the sight of God. Yan po ang tatandaan po natin. Unang bagay po na dapat natin makita, first, what is the mark of boldness? Verse 13, sabi po dyan, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and took note that these men had been with Jesus. Boldness is not personality. It is the result of the Holy Spirit. Mga minamahal kay Kristo, it is the result. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. If wala po, kaya po dapat lagi natin tatandaan, as a believer of Christ, we need to rely on the movement in the power of the Holy Spirit. Kaya lagi sinasabi ni Pablo, do not live. Huwag tayong mamuhay. Huwag tayong manahan sa sarili natin. Sabi ni Pablo, let us always live in the presence of God. Let us always live in the Holy Spirit. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating pong buhay. Peter, before Peter denied Jesus ilang beses? 3 times. Now, he stand before the same kind of people and boldly proclaiming Christ. Kung matatandaan po natin, bago po mangyari ito, nagkaroon po ng pangitain. At ang sabi, 3 beses mo akong maitatatwa. Si Pedro. But here, now, he is stand before the same people.
The same people involvedly proclaiming Christ. What happened? There's something happened. Nagkaroon ng change. Yung pong presensya po ng Panginoon, yun po ay nagpapabago sa buhay ng tao. An anointed believer is not silent in a noisy world. So dapat tayo, it is a reflection sa atin na dapat makita po sa atin yung presensya po ng Diyos. Ang tunay na tinawag ng Diyos ay hindi po tahimik sa gitna ng kasinungalingan. Amen? Ang tunay na pinili, ang tunay na tinawag, ang tunay na nakakilala sa Panginoon ay hindi dapat tahimik sa gitna ng kasinungalingan. What happened to our world? What happened to our country? What happened in our society? Ano nakikita natin? Ano nangyayari? Pinag-uusapan ang mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Pero ba't di natin kayang pag-usapan ang bagay na pinakamahalaga? Amen? Pag pinag-usapan ang love life, ang pag-ibig patungkol sa puso, excited tayo. Pag pinag-usapan ang mga bagay na kung saan ay mga walang kakwenta-kwenta, excited tayo. But pag pinag-usapan ang pag-ibig ng Diyos, pinag-usapan ang repentance, pinag-usapan ang pagsisisi, pinag-usapan ang salita ng Diyos, naiilang tayo. Nahihiya tayo. Tingnan niyo po. Like a cellphone without a signal, kahit anong ganda ng itsura, kahit gaano yung kabranyo, kahit iPhone 17 pa yan, pero kung wala pong connection, it is useless. Many Christian today is the same. Complete, napakaganda. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Fresh. Tama? Kagagwapo. Complete. Tama po ba? Kompleto. Tama naman yung mata, hindi naman baliktad, di ba? Tama naman yung ilong. Huwag yun ang pansinin yung ilong. Kung matangos o hindi, okay lang yan. Hindi natin kailangan subikibelo. But many Christians today look complete, but no power. Because wala ang presensya ng Diyos. We have many Christians who are present but powerless, afraid to stand for truth, and silent about sin. Yan po ang nakakatakot sa panahon natin ngayon. Pinag-uusapan ng mundo ang mga bagay na kung ano-ano. Pinag-uusapan ng mundo ang nangyayari, but we are afraid to stand saan? Sa katotohanan na ang Diyos ay galit saan? Sa kasalanan. Kaya we as Christian, we as a believer, tayo po bilang mananampalataya o tayo na nagsisimula na kumilala sa Panginoon, dapat nating intindihin, lalo na kung matagal na tayo sa Lord, we are not living saan? Sa kasalanan. We are living in Christ. Amen? Yes, nagkakamali. Yes, nagkakasala because we're not perfect. Pero wag nating gawing lisensya. Tao lang kasi ako eh. Yes, totoo naman. But let us always remember this. If we have, o kung tayo po, we have a relationship sa Panginoon, think about this. Dapat dinanasan natin ang buhay na kabanalan sa Panginoon. Amen. We're aiming a holy living. We're aiming a holy life. Amen? Meron sana tayong boldness na ang aim natin, mamuhay tayo na merong katapatan sa Panginoon. Yes, hindi tayo perfecto, but we have a perfect God. Amen? Amen? So, ang sabi po, dapat nating intindihin, if we're Christian, if we're truly a believer of Christ, dapat ang aim natin, hindi tayo na mamumuhay sa kasalanan. Second thing, ano po magandang makita natin, pangalawang bagay, ang sabi po dyan, next po, the mark of being with Jesus, same verse, ang sabi po dyan, same verse, when they saw the courage of Peter and John, they realized na ganito po ang mga taong ito. Then something happened sa buhay po nila. Because nakita po nila na sinasamahan po sila ng Panginoon.
Intimacy produce anointing. If we want to be an effective, kung gusto po pala natin na tayo po'y maging epektibo, kailangan po natin ng intimate. Yung relationship po natin sa Panginoon. Intimacy produce anointing. Yung relationship po natin itatama yung ating pong ugnayan sa Panginoon. Ano pong nangyari? They recognize that they had been with Jesus. Nakita po ng mga tao, great leader, si Peter and John, they have been with Jesus. This is the great mark ng pagigipong isang alagad ni Kristo. They never recognize yung talent. Hindi po nila nakita yung talento. Hindi po nila nakita yung kanilang gift. Ang na-recognize po nila ay yung presence po ng Panginoon sa buhay ni Peter and John. Amen. Great leader yung kausap nila, mga tinitingala during those time. But nung kaharap po nila si Peter and John, hindi po nila na-recognize yung kanilang talento o yung kanilang gift o yung kanilang kaalaman. But they recognize the presence of God. Brothers and sisters, mga minamahal kay Kristo, you cannot fake. Hindi po pwede natin pong dayain. Hindi natin pwedeng dayain at kailanman hindi natin pwedeng dayain ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi mo kayang pekein ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Lumalabas ito. Saan? Sa pananalita, kilos, at sa ating pong pamumuhay. Amen? We cannot fake the presence of God. We cannot fake the power of God. Amen? Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos dahil ang Diyos kaya niyang i-reveal, kaya niyang ipakita, kaya niyang ipahayag kung sino tayo. Amen? God can demonstrate. God can allow things to happen sa buhay natin so that we can understand, kailangan natin ang Diyos. Amen? We need God. Kailangan mo ang Diyos, kapatid. Kailangan natin si Kristo. Kaya hindi po natin kayang pekein ang presensya ng Panginoon. Amen? Kahit anong gawin natin, hindi natin mapipeke ang presensya ng Diyos. Bakit? Lumalabas siya. It will manifest. How you speak, how you talk. Diba? Kumusta tayo? Ano yung lumalabas sa ating mga labi? It is inspiring. Nakaka-bless ba siya? Nakakagalak ba siya? May kagalakan na kahit na may problema, praise God, napakabuti ng Diyos. Amen? Hello? Paano tayo kumilos? How we walk, how we act, how we dress, how we eat. Kumusta yung buhay natin? Kumusta yung buhay natin? Kasama pa ba natin ang Diyos? Amen? Simple lang po yan. Sulapan niyo po yung katabi niyo. Anong amoy? Bench? Cologne? Diba? Mumurahin lang, no? Wala na yung mga mamahalin ko, wala na yung supply ko kasi. Kaya ano na lang ako, bench na lang. Lahat naman po tayo nagpapabango, okay? Lahat naman po yung nagpapabango. Ilan nagpabango ka? Nagpabango ka? Okay. Grabe naman. Okay. Lahat naman po tayo nagpapabango, ano? Simple lang. Brothers and sisters, parang pabango, parang pabango lang po. Kahit hindi mo sabihin, ito po ay naaamoy. Okay, kahit hindi natin sabihin, ito po ay naaamoy. Ibig sabihin, nalalanghap natin, nare-recognize natin, nagpabango ito, ganito yung pabango niya. Okay? Ganun din po. Kung kasama mo si Jesus, kung kasama natin si Kristo, kung nananahan tayo kay Kristo, kung tayo po ay naniniwala at tayo po ay nananahan sa Diyos, nararamdaman po ito ng iba. People will recognize. People, they recognize. Nakikita ito kahit hindi mo sabihin. They witness. Amen? Amen.
Kahit hindi ka mag-declare, I am a Christian, I am a born again, I am a believer, people will understand kung sino ka. Amen? Kumusta po tayo in our community? Alam ba nila na kayo'y mananampalataya? Kumusta kayong school? Sa mga kabataan? Sa mga nagtatrabaho? Kumusta kayo sa workplace nyo? Same? Same lang? Hello? Kung kasama po natin si Jesus, kung tayo po ay naniniwala kay Kristo, if we are living in Jesus, mararamdaman ito ng iba. Amen? Today, let us understand, it is very important to check yung presence ng Lord. Amen? Because kailanman, hindi natin pwedeng dayain ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Why? Kasi po magmamanifest ito sa buhay natin. Amen? Makikita ito. Hindi natin kailangan maglagay ng placard. I am a Christian, I am born again. Matakot ka, maniwala ka. No. Amen? Makikita ito sa buhay natin. Lalabas ito saan? The way you speak, the way we talk, the way we act, the way we live sa buhay po natin, na kahit na ang daming problema, ang saya-saya natin. Because alam natin, Christ is us. Kasama natin ng Diyos. Christ is living in us. Amen? Amen. Nakakita na ba kayo na punong-puno ng problema, ang saya-saya? Wag lamang po yung tumatawa mag-isa ha, na may kinakausap na mag-isa ha. Amen? Wag lang yung kinakausap ang sarili, mag-isa at tumatawa, at medyo pahawak-hawak na ng buhok. Kapatid, hindi ikaw yun. Nandun yun sa kabila. Okay? Kapatid, hindi ikaw yun ha. At wag naman sana makita ni pastor ha. Today, tandaan po natin, sa panahon po natin ngayon, there's a lot of people, there's a lot of Christian busy in the ministry. There's a lot of people, there's a lot of born-again Christian, too much busy in the ministry. But, ito nakakalungkot, empty in their devotion sa Panginoon. Kapatid, wag nating kalimutan, dahil ito po nakakalungkot. Sometimes, we're too much busy dun sa kingdom, but we are always forgot there is a king in the kingdom. And that is Jesus. Amen. Amen. Ang pagpapagal po ay hindi po masama. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po masama. Ang pag-serve sa Panginoon ay hindi po masama. Kahit ikaw ay present sa church. But let us not forget, there is a king in the kingdom of God. Amen? Huwag natin kalimutan, yes, yung kingdom, but sometimes we forget the king. There is Jesus. We're active in the church. We're active in the ministry. But we are absent in prayer. Amen. Guys, mga minamahal, brothers and sisters in the Lord, prayer is one of our ministry. That is one of our weapon. That is one of the ingredient para po tayo ay lumago, lumalim at tumibay sa ating pananampalataya kay Kristo. It is nakakalungkot po, nakakasama po ng loob kung tayo po ay nasa ministry, but hindi tayo marunong manalangin sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Madami pong mga iglesia, mga Kristiyano, they are busy doing the ministry, but they forgot the King. Kumusta, kapatid, ang relasyon mo sa Panginoon? Kumusta yung devotion natin kay Lord? Kumusta yung ugnayan natin sa Panginoon? Kumusta yung pagkilala natin sa Lord? Amen? So dapat tayo po ay mas lumalalim kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Mas na-edify, mas nag-grow, mas nagiging active, mas na-motivate tayo na magpatuloy po sa presensya po ng Panginoon. Pangatlong bagay, ano pong sabi dyan? Pangatlong bagay, the mark of transformation. Sabi po dyan, verse 17 ng chapter
2 ng 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano pong sabi? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new has come. The new has come. Anointing change identity into lifestyle. Ang sabi ng Bible, ang sino mang nakipag-isa, ang sino mang sumampalataya, ang sino mang kumilala, ang sino mang kumilala kay Kristo, siya ay binago na, binabago ng Diyos. At ang sabi ng Bible, the old has gone, the new has come. Binabago. Anointing is not just something you carry. It is something that changed you. Peter was no longer the same man. Kung titingnan po natin, si Peter po ay binago ng Diyos sa kabila ng kanya pong pagkakamali. Amen? Nagkamali si Peter. Nagkamali si Pedro. Nagkamali siya. Pero binago po siya ng Diyos. Ang pinahiran o ang tinawag ng Diyos, ang pinili po ng Diyos, ay hindi po nananatiling pareho. Ang pinili ng Diyos, ang tinawag ng Diyos, ang hinirang ng Diyos, ay hindi po nananatiling pareho. Amen. Sabihin mo po sa katabi mong, kapatid, binago ka na. Hindi ka na kagaya ng dati. Amen? Amen. So dapat maintindihan natin, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. A caterpillar cannot remain a caterpillar after becoming a butterfly. Amen? Hindi pwede magmanatili siya. Tama? If there is no change, there may be no anointing. Maybe. But today, tayo pong lahat, tayo po ay mayroong ugnayan sa Panginoon. Kapatid, please take note of this. Kung tayo po ay mayroong ugnayan sa Panginoon, dapat tayo po ay nagbabago. Unti-unti tayong binabago po ng Diyos. Tama yung sinabi, anointing changes identity into lifestyle. Binabago ka ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay naniniwala that we have a relationship sa Panginoon, kapatid, dapat bago ka na. Dapat nagbabago ka. Dapat binabago ka. Dapat ikaw ay nagbabago. If there's no change, wala pong anointing. Wala yung presensya po ng Panginoon sa atin. Today, we're in this place, tayo po ay present sa church. But let us aim, there is transformation sa buhay po natin. Amen. Ang pagkakakilala po sa Panginoon ay nagdudulot o nagbubunga ng pagbabago. Amen. Ang pagkakakilala sa ating pong Panginoong Jesus ay dapat nagdudulot ng pagbabago sa ating pong mga buhay. And pang-apat po na dapat nating mas maunawaan, the mark of spiritual authority. Sabi po dyan, authority comes from God, not position. Hindi dahil kailangan may position, saka lang tayo maglilingkod. No. Authority comes from God. Yung authority po ay galing sa Panginoon at position. Peter and John had no title, but they have authority. Tandaan po natin, wala pong titulo ang taong ito. Tama? Hindi po sila tapos eh. Peter and John had no title, but they have an authority na binigay po ang Diyos. Amen? Wala silang authority o wala silang title, pero binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos. At ang ginawa po nila, ginamit nila yung presensya ng Panginoon. Nakita ng mga tao that they are living in Jesus. Tandaan po natin, Peter and John had no title, but they had an authority to perform. That is the presence of God. Amen? Kung nasa atin po ang presensya ng Panginoon, sasabahan ka ng Diyos. Amen? Ano pong sabi ng Bible? Dumaan man ako sa ilog, hindi ako
Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kapatid, kung kasama po natin ang Diyos, ang sabi ng Bible, sasamahan tayo ng Panginoon. Kung kasama po natin ang Diyos, kung tayo po ay nananahan sa presensya ng Panginoon, mananahan din ang presensya ng Diyos. John 15 verse 5, if you remain in me, ano pong sabi ng Panginoon? I will remain in you. Kung tayo po ay nananahan sa Diyos, mananahan din ang presensya ng Panginoon sa atin. Sabi ng John 15, if you remain in me, I will remain in you. Hindi titulo ang nagbibigay ng kapangyarihan, kundi ang presensya ng Diyos. Kahit anong gawin natin pong ministeryo, if the presence of God ay wala, everything will be useless. Amen? If you want anointing, balik tayo dun sa basic. Patatagin natin yung intimate relasyon natin sa Panginoon. Amen? Hindi po titulo ang kailangan sa paglilingkod. Ang kailangan po ay presensya ng Panginoon na maranasan po natin. Amen? Church, today, tandaan po natin, hindi po titulo, kundi presensya po ng Diyos. Amen? Yung kapangyarihan po ng Diyos ay mararanasan natin kung tayo po ay nasa presensya po ng ating Panginoon. Amen? Hindi titulo ang magbibigay ng kapangyarihan sa... Yes, may authority ka. Yes, may authority ka because you are a leader. You are appointed to be a leader or you are elected to be a leader in the position. But tandaan po natin, ang presensya po ng Diyos ang mas mag-aangat sa atin. Yun po ang dapat nating tandaan. Hindi po ang posisyon ang magbibigay ng kapangyarihan. Amen? Peter and John are not educated people. Hindi po sila titulado, hindi sila mahusay, pero pinahusay sila ng Diyos dahil sinamahan sila ng Panginoon. And the people around them, they recognize the presence of God because they have been with Jesus. Kasama po nila ang Panginoon. Amen? Church, today, sometimes, values platform over presence. Performance over power. Ang kailangan po natin ay hindi po platform para po tayo po ay makilala. Ang kailangan po natin ay ang presensya ng Diyos nang sa ganon makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga buhay po natin. Amen. Amen. Hindi po natin kailangan ng great platform para ma-recognize tayo. Ang kailangan po natin ay si Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos na manahan sa buhay natin. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng mga buhay natin, makilala po ang Panginoon. God will be exalted sa pamamagitan ng mga buhay po natin. Amen? Ano po ang dapat gawin? Ano po ang dapat nating gawin? From assuming to anointed. Dapat po hindi natin ina-assume lamang yung pananampalataya. Dapat hindi po natin ina-assume lamang yung pagkakakilala po natin sa Panginoon. Bakit? Sabi po dyan, how do we move from assuming to anointing? First, stop pretending. Stop pretending. Ano po ang susunod? Start pursuing intimacy. Stop pretending na okay tayo. Dahil kailanman hindi tayo magiging okay kung wala si Kristo sa buhay natin. Amen? Sabi ng Bible, we are totally depraved because of sin. Tandaan po natin, sabi po ng Bible, we are totally depraved because of sin. Wala tayong kapangyarihan. We are powerless. Hindi natin kayang lumapit. Kaya sabi ng John 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Kapatid, hindi ikaw ang pumili. Hindi ikaw ang naghanap. Ang Diyos ang humanap sa atin. Amen. Stop pretending na kaya natin ang lahat. No, hindi mo kaya nang wala ang Diyos. Sabi ng Bible, ano pong paalala ng Lord? Trust in the Lord will all your heart and not lean on your own understanding.
Kapatid, kung gusto po pala natin maging matagumpay, let us always recognize the power and authority ng ating Panginoon sa buhay po natin. Second, start pursuing intimacy. Paano po ito? Anong dapat natin gawin? Balik tayo doon sa pinaka-basic. Sometimes, pag medyo matagal, pag malalim na, pag medyo may ministry na, sometimes nakakalimutan na natin yung basic. Balik tayo. Start pursuing intimacy. Kausapin natin ng Diyos. Amen? Balik tayo, magkaroon tayo ng pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon. And last, let us surrender fully. Saan? Doon sa banal na Espiritu. Let us surrender our lives to Jesus. Sabi ng Lord, love the Lord your God with all. Ang sinasabi po ng Panginoon, if we will surrender our life to Jesus, dapat buo. Hindi half-half. Hindi 50%. Sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Buong pagkatao natin. Ang hinihingi po ng Panginoon ay buo. God is not asking 50%. God is always asking fully. Your life, your ministry, your talent, your effort, your finances. Because everything na meron po tayo, yan po ay galing sa Panginoon. Pinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos. Amen? Ano ba pinapaalala sa atin? Una, stop pretending. Second, start pursuing intimacy. Pangatlo, start surrendering fully to the Holy Spirit. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Why? Because God is not looking for impressive people. He is looking for available people. Tandaan po natin. God is not looking for impressive people. He is looking for available. Kahit anong galing natin, kung hindi naman tayo available sa Panginoon, it is useless. Amen? Kahit anong galing po natin, kung hindi tayo available sa Lord, kahit anong ganda ng idea mo, kung wala ka, useless. Hindi ka tinawag ng Diyos para magpanggap. Tinawag ka niya dahil may layunin, dahil may magandang agenda ang Diyos, dahil gagamitin ka ng Diyos at gusto ng Diyos na gamitin ka for the expansion of His kingdom. Amen? Amen? Hindi tayo tinawag ng Diyos para po tayo maging palamuti sa iglesyang ito. I believe, at patuloy ko pong paniniwalaan, because sinabi po ng Bible, all things work together for good. Romans 8:28. That's why I believe na kayo po ay tinawag ng Diyos for a great mission. May purpose, may layunin, may agenda ang Diyos sa buhay po natin. Hindi tayo tinawag, hindi ka tinawag para magpanggap. Tinawag ka niya para mapuspos ka ng banal na Espiritu at gamitin for the great mission ng Panginoon. Amen? May purpose po ang buhay. May layunin po ang buhay. Hindi po ang buhay natatapos lamang doon sa cycle. Hindi po ganoon. Pagkasilang mo, mag-aral, pag nakatapos ng pag-aaral, magtrabaho, at pag nakatrabaho na, magdideklara na, mag-aasawa na lang, pagkatapos mag-asawa, magkakaanak, etc., lilipas ang buhay, gano'n. No. Ang buhay po ay may purpose. Hindi po natatapos sa gano'n lamang na cycle. Amen? Ulitin ko po. Brothers and sisters in the Lord, hindi ka tinawag ng Diyos para magpanggap, para maging palamuti sa iglesyang ito. You are called for the greatest or greater purpose ng Diyos sa buhay mo. You have a mission in this planet. Amen? May purpose ang Lord. May agenda na magandang nilaan ang Diyos sa buhay natin. Ang mundo po, the world does not need more assuming Christian. Ang mundo po, nangangailangan ng anointed believer to testify the goodness of God. People should not just hear us. They should see Jesus in us.
Amen? Ito po magandang makita natin. People should not just hear patungkol po sana kay Kristo lamang. They should see Jesus. Ang mundo po ay nangangailangan na mas makita si Kristo sa atin. Sometimes, modeling is one of the effective tool to share the gospel. Amen? Amen. Hello. Di ba? Mas epektibo na mas makita sa atin, hindi lang sa ating mga nguso. Amen? I'm a born again, I am a believer, but the question is, tayo ba talaga ay nananahan o tayo ba talaga ay namumuhay kay Kristo? Ang tanong, kapag nakita ka ng tao, makikita ba nila si Kristo sa buhay natin? Tama? Pag nakita nyo si Kuya Albert na dumadating, ano napapansin nyo? Ano? Malaki? Pangit naman nun eh. Ano nakikita natin? Guwapo, syempre, matik na yun. Kaya nga na-inlove si Ate Mitch eh. Di ba? Ano nakikita natin? Masaya? Di ba? Nakangiti? Kahit di nyo alam, daming problema. Diba? Pag nakita nyo si Ate Mabel na dumadating, tumatabi kayo ng konti, no? Stricto yan, matara yan. Nakangiti pa rin, no? Kasi kahit na ganon, hindi natin alam, ang dami nilang pinagdadaanan sa buhay. But still, they smile, tumatawa sila, nagpapatawa sila because Jesus is living in them. Amen? Kaya ang tanong, kapag nakita ka ng tao, ano ang nakikita nila? Nakikita ba nila si Kristo sa buhay mo? O the same people? Merong isang tao, there was a man who carried the Bible every day, but his life never changed. But another man, na wala pong Bible na dala-dala araw-araw, but when he met Jesus, his life ay nagkaroon po ng pagbabago. The difference is, one, we are assumed. Kasi may Bible yan, Kristiyano yan, banal yan, magaling yan. Mali pala. But the one was anointed because he is living in Jesus. Mga kapatid kay Kristo, simple lang, ang baunin po natin, if people will see us, if people will meet us, ano po ba ang magandang makita? Sana, makita nila and they will recognize na meron tayong relasyon kay Kristo. They need to see na meron kang ugnayan sa Panginoon. Amen? People should understand kung bakit kailangan po nilang manampalataya kay Kristo. Because binago ka ng Diyos. Amen? Amen. The world does not need more assuming Christian. Ang kailangan po ng mundo ay anointed believers. At mangyayari lamang iyon kapag kilala natin si Kristo. Amen? Kapag nakilala at natagpuan natin ang ating Panginoon ng totoo. Because the Bible tells us, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Binabago ng Diyos, inaalis yung dating pagkatao. Kaya pinakamahalaga na magkaroon tayo ng tunay na encounter kay Lord, nang sa ganon, mas makita sa buhay natin yung buhay na merong Kristiyano. Amen? So ang tanong, kumusta ka? Ang tanong, kumusta tayo? Yun ang tanong. At kapag nakita tayo ng tao, makikita ba nila si Kristo sa buhay natin? Amen? Let us live a godly life. Let us live a holy life. Nang sa ganon, people will witness about kung sino ba si Kristo sa buhay natin. At mas madali pong i-share kung sino ang Diyos. Tatlong bagay
Stop pretending. Second, let us start pursuing intimacy. And pangatlo, let us surrender fully to the Holy Spirit. Isuko na po natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Talikuran na natin yung mga bagay na kung saan ay nagdudulot na tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Sabi ng Bible, surrender fully to the Holy Spirit. I-surrender natin yung pagkatao natin kay Kristo. At ang sabi ng Lord, kung mahal natin ang Diyos, dapat buo, hindi po hap-hap. Because ang Diyos, nung siya po ay nagpala, hindi po hap-hap ang binigay ng Lord. Buo na ibinigay sa atin ang biyaya ng kaligtasan. Amen? So anong kailangan natin? Stop pretending. Start pursuing intimacy. Let us surrender fully to the Holy Spirit. Because God is not looking for impressive people. He is looking for available people. Hindi natin kailangang i-impress ang Lord. Hindi natin kailangang i-impress ang tao. Hindi natin kailangang magpakitang tao. Ang kailangan natin tayo po'y magpakatotoo. Because God is always looking for available people. Amen? God is not looking for impressive people. He is looking for available people. Kapatid, ulitin ko, hindi ka tinawag, hindi ka pinili ng Diyos para magpanggap. We are called not to pretend. We are called para po tayo ay gabitin for the expansion of His kingdom. Kapatid, God has a purpose. God has a mission sa buhay natin. Huwag nating sayangin ang buhay. Life is too short. Di natin alam kung hanggang kailan tayo. Let's enjoy life. At mas masarap na ma-enjoy natin ang buhay na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Amen? Let all stand. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magpasalamat sa Lord. And uulit-ulitin ko po, God is not looking for impressive people. Tandaan po natin. God is looking for available people. Tandaan niyo po, kapatid sa Panginoon, ayaw ng Diyos ng impressive lang. Ang gusto po ng Panginoon is available. Available for the kingdom. Available for the ministry. Available for the task. Available for the mission. Dahil may purpose ang Lord. Kapatid, yung buhay mo ay hindi po aksidente. Because in God, ay hindi po aksidente ang buhay. In the Lord, there is no accident. Because everything happened for a reason. Romans 8:28, all things work together. All things work together. Yun po ang sabi ng Panginoon. Because naniniwala ako at dapat nating tandaan, paniwalaan po natin, everything happened for a reason. May purpose ang Lord, may plano ang Diyos, at ayaw ng Diyos na ang buhay po natin ay masaya sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. That's why God called you. Tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. At naniniwala ako from the very beginning, from the foundation of the universe, alam na po ng Diyos. Kasama ka dun sa magandang plano ng Panginoon. Brothers and sisters, let us live a holy life. Stop pretending. Let us start pursuing intimacy. And let us start surrender fully to the Holy Spirit. Let us always defend o maging dependence tayo o lagi tayo nakadepende dun sa banal na Spirit. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.